Ito ang NCR at narito naman ang Leyte. Kung pagbabasehan ng Google Map, ito ay may pagitan na mahigit kumulang 1,000 kilometers by land at babiyahiin ko ito sa pamamagitan ng aking motorsiklo. Kaya't sa video na ito, samahan nyo ako sa aking pang-anim na beses na babiyahe mula Metro Manila papuntang Kalubian, Leyte. Tumutok lamang din hanggang sa katapusan ng aking video para hindi nyo ma-miss ang ilang mga detalye sa biyaheng ito. Sa video na ito ay i-update ko kayo kung ano ang mga kailangang papel lalo na sa pagtawid sa barko mula Matnog, Sorsogon papuntang Allen, Northern Samar. Ibabahagi ko rin sa inyo ang gastos ko sa bawat pagpapagasolina at marami pang iba. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Pati na rin sa pag-follow sa aking Facebook page, Inyongan. Salamat sa inyong lahat. Umpisahan natin ang ating biyahe sa Quezon City. So what's up guys? So ito, magre-ready na kami, paalis na kami. Ito yung aming bagahe. Ito yung motor ADV 150 pang 5 biyahe. Ay mali, pang 6 na biyahe pala namin ito. Papuntang Leyte mula rito sa Quezon City. At ang backride ko ngayon ay ang aking kapatid. Kung napanood nyo yung unang video natin mula Manila to Leyte, yung kapatid ko yung backride ko noon. Taong 2021 pa yun. Tapos ngayong 2024, sa 6 na pagkakataon siya yung backride natin today. So ito yung ating motor. Ayun yung bagahin natin. Meron pa tayong mga extra bagay dito. Alright, so ano pang hinihintay natin? Tara. So as usual guys, dito magsisimula ang ating biyahe sa Quezon City, particular dito sa Commonwealth Avenue. At ang ride out namin ngayon ay 10:37 AM, alas 10:37 ng umaga. So tinry ko yung ganitong oras ng biyahe o oras ng pag-alis mula rito sa Maynila papuntang Leyte gamit lamang yung motorsiklo para matry naman natin yung iba't ibang oras at ano yung pwedeng ma-suggest ko sa inyo sa mga nagbabalak dyan o mga first time na bumiyahe gamit ang motorsiklo papuntang Leyte. So 10:37 AM, dito kami ngayon, ride out sa Quezon City dito sa Commonwealth Avenue. At ang ride out namin ngayon ay around 10:30 AM kaya dito ko napiling dumaan sa Rizal Province. Yo guys, nandito tayo ngayon sa Antipolo at ito yung babaybayin nating ruta palabas ng Metro Manila. Kung kayo ay manggagaling ng NCR, merong dalawang way palabas ng Metro Manila, meron sa Alabang at meron sa Antipolo. Suggestion ko na kapag ang ride out nyo ay maliwanag, mas maigi na dumaan sa Rizal Province upang makaiwas sa traffic sa Alabang at ilang bayan sa Laguna. Ngunit kung ang ride out nyo ay late night o madaling araw na, mas maigi na sa Alabang dumaan dahil sobrang nakakatakot sa Rizal Province dahil mabundok o liblib at halos wala kayong madadaanan na kabahayan. Sa mga bago palang nababiyahe, mas mabuti na gumamit ng Google Map at iset ito sa motorcycle para hindi kayo padaanin sa expressway kung below 400cc ang inyong motor. At ayun, so far so good. At mag-ingat kami ngayon sa aming biyahe. Mahaba-habang biyahe pa ito guys. Ika-6 na biyahe mula rito sa Maynila papunta sa Leyte. Let's go! Although dito sa may Rizal, dito sa may Antipolo guys, sa ganitong oras ay medyo matraffic na rin. Pero last time doon kasi tayo dumaan sa may Alabang palabas ng Metro Manila. Gabi kasi yun, mga 6 PM yung last ride ko noong December. Pero ito, patanghali pa lang naman siya. At ngayong oras kasi kapag doon tayo sa Alabang dumaan, as in sobrang traffic. Hanggang mismo doon sa Laguna. Pero dito naman sa may Rizal ay matraffic kaunti pero kayang-kaya pa namang tiksin. Right? Binabaybay natin ito guys, itong kurbadang pababang kalsada dito sa may Antipolo. At pagbaba ng bayan ng Antipolo ay, ang alam ko, Teresa Rizal. Kaliwa tayo dito, tapos paakyat to ng Pililla Rizal. So makikita na natin dito pa lang sa bungad or dito pa lang sa may bandang patag na bahagi nitong Rizal ay ang mga windmill. Ewan ko lang kung kita sa video pero ayan yung mga windmill dito sa Pililla or sa bayan ng Pililla.
oras guys ay 12:50 PM at nandito kami ngayon sa Lumban, Laguna. Ang next na bayan ay Pagsanhan. Medyo nakakaramdam kami ngayon ng ambon, pero kaya naman yung ambon na experience namin dito ay okay pa naman. Kayang-kaya pang ibiyahe. So Lumban, Laguna ito. 12:50 PM kami ngayon. So siguro mga 2 oras at mahigit, mga 10 minuto or 20 minutes simula na kami nag-ride out doon sa Quezon City. Di masyadong halata sa camera pero umaambon-ambon na. At makalipas lamang ilang minuto mula sa Lumban, Laguna, ay dito tayo ngayon guys sa bayan ng Pagsanhan, sa probinsya pa rin ng Laguna ito. Meron tayong dito makikita na ilan sa mga matatandang gusali na tulad ng ito, simbahan. At dito lang banda sa may unahan, ayun, kung nakikita ninyo, may parang, ayan, may old structure na nandyan. Ayun o. Dahil syempre dito sa Pagsanhan, Laguna, ayun o, ganda ng tulay na to. Para siyang katulad sa Jones Bridge sa Maynila. So guys, so ito yung unang stopover namin at nandito kami ngayon sa Cavinti dito sa May Laguna. Itong stopover na namin ngayon ay emergency lang sapagkat dun sa unahan at dito ay umaambon na, at dun sa unahan ay medyo sobrang lakas na ng ulan dahil sobrang dilim na ng kalangitan kung makikita natin dito. Ayan. At ang oras ngayon guys ay 1:20 PM. Mga 3 oras na kaming bumabiyahe mula doon sa Quezon City kung saan kami nag-ride out. So itong pag-stopover namin ngayon dito sa Cavinti, Laguna ay ano lang to, emergency na stopover lang dahil nga sobrang lakas ng ulan. Ayaw naman naming magkapote muna sapagkat yung ilang dala namin kasi ay baka mabasa din. Maaaring kami kapag nagkapote ay okay lang, pero yung ibang dala namin ay pwedeng mabasa. So stopover muna. Okay lang naman, mga ilang minuto lang naman. Yung ulan dito ay parang dadaan lang and then tsaka na tayo babiyahe ulit. So ito nga pala yung aking bagahe. Ayan, kung naririnig ninyo, no, kumukulog, grabe. So ito yung bagahe natin. Ayan, meron dito sapatos. Ito yung bag na kapatid ko. Mga 3 oras mula sa Quezon City ay biglang nagbadya ang malakas na ulan dito sa bahagi ng Cavinti, Laguna. Bago pa man bumuhos ng tuluyan ng malakas na ulan ay minabuti na sumilong na kami upang hindi mismo maabutan sa daan. Hindi ko man inaasahan pero inabot kami ng 2 oras sa pagpapatila ng ulan dito sa Cavinti, Laguna. Kahit medyo umaambon pa ay minabuti namin ay pagpatuloy na ang biyahe. Yun guys, at makalipas ang 2 oras dito sa Cavinti, dito sa Laguna, sa kabundukan ng Laguna, ay tumila na ang ulan. Medyo umaambon pa rin siya bahagya pero tumila naman kahit papaano, kaya okay na to. Mabiyahin na namin dahil sayang yung 2 oras. Kung talagang nagdire-diretso yung biyahe namin, baka sa palagay ko nasa bandang Lukban na siguro kami ngayon, or baka pagbilaw na kami. Pero ganun talaga, syempre mas okay na yung safe, no? Mas maganda na yung safe na bumabiyahe kaysa ituloy natin yung biyahe na ganun kalakas. Sobrang lakas kasi talaga ng ulan. Kaya ito, babiyahe na kami. Ayan, medyo maambon pa. Ewan ko kung kita sa video, pero ayan, may bahagyang pag-ambon pa. Pero kakayanin na to. Let's go. Yun guys, at papasok na ulit tayo dito sa may zigzag road sa may Atimonan. So yung kaliwa natin, diversion road yun para sa mga bus at mga trucks.
So dito papasok na tayo sa may Old Zigzag Road dito sa may Atimonan, Quezon. Ang oras ay 4:39 PM. Grabe, ang sarap pagpapasok ka na rito kasi ito, mafe-feel mo talaga yung nature kasi kitang-kita natin sa magkabilang gilid natin ay napapaligiran tayo no, ng mga malalaking puno. Ito pala yung feeling pag dumaan ka dito ng mga bandang hapon. Ang lamig. At pagdadaan kayo rito, syempre dahan-dahan lang kasi maraming mga sasakyan ding dumadaan dito. Yung mga kotse tulad ng mga sedan, mga SUV, mga van, pwedeng dumaan dito. Pero yung mga truck, bus, at saka yung mga malalaki pang uri ng sasakyan ay hindi pwede rito. Kaya doon sila dumadaan sa may diversion road. Then iwasan lang din natin minsan dito sa may Old Zigzag Road yung mga lubak kasi may mga parte dito na mga lubak-lubak din. Kaya lalo na pag gabi kayo dumaan dito, dapat siguraduhin natin. Ayan, may mga parte kasi na malubak. Once na nadaanan natin yan, pwede tayo masemplang or out of balance. Pagtawid mula sa Old Zigzag Road sa Quezon ay mayroong madaraan ng 7-Eleven sa left side. Kaya't nag-stop over muna kami rito upang magmerienda. Meron kaming baon na hamburger, kaya tubig na lang ang binili namin. So, bili lang tayo guys ng tubig. Handa natin pag bumabiyahe tayo, lagi tayong magtubig, tubig. Iwasan natin yan, yung cobra. Iwasan natin yung cobra. Iwasan natin yung soft drinks. So, dapat ito tubig. Para at least hindi tayo ma-dehydrate. Kahit gabi man o madaling araw yung biyahe, tubig lang. Alright, so katatapos na namin magmerienda dito sa may Atimonan, Quezon. At siguro mga 10 minutes lang yun, kumain kami ng hamburger na baon din namin, tapos tubig lang guys. And then ride out na ulit kami dahil ang oras ay 5:25 no. At malapit na magdilim, sana hindi kami naabutan ng ulan habang madilim ang kalangitan mamaya. Alright, and so dito tayo sa may kanan, papunta tayong Bicol, Gumaka.
sa may Gumaca guys. Tapos marami tayong makikitang mga karinderya kaliwat kanan. Sa unahan nito or sa bungad nito, yan, i-ano lang natin kasi meron ditong riles. Lalo na pag gabi kayo dadaan dito o kaya madaling araw, sobrang dilim. Yan, hindi nyo mapapansin tong riles na to, grabe. Yan, napakadelikado. Yan, yung riles na yan. So pagpasok dun sa may Gumaca, yung merong isda na monumento doon. Tapos sa kaliwat kanan may mga karinderya. Pag liko nun, saktong-sakto may release doon ng tren. So iwasan natin yun, lalo na pag madilim tayong dadaan dito kasi sobrang delikado. Marami nang nasemblang dyan. Kaya yun guys, so pagpasok natin ng Gumaca, meron tayong makikita ditong intersection. So kapag bago pa lang yung babiyahe at hindi nyo pa kabisado, basta sundin nyo lang yung Google Map. Meron tayo ditong nakalagay na sign to Bicol. So dito tayo dumaan sa diversion road. No, kasi pag papunta dun sa diretso na yun ay Gumaca Town proper. Although may daanan dun, pero dito sa diversion road ay walang traffic, tsaka dire-diretso lang yung biyahe natin. Pero pag dumaan tayo rito ng gabi o madiling araw, siguraduhin lang natin na meron tayong malakas na ilaw at meron kayong malakas na loob dapat, dahil nakakatakot dito dumaan ng gabi. Kasi wala ditong street light or walang anumang ilaw bukod sa gamit natin na motor. Alright? So dito tayo daan. Katulad last na uwi ko nung December, gabi kami dumaan dito, kaya nakakatakot talaga, as in sobra. Lalo na pag mag-isa kayong dumaan dito, ay grabe. Pero pag malakas naman ang loob nyo, syempre, bakit hindi? So yun guys, ito yung dulo, no? Ito yung dulo ng bypass road sa may Gumaca. So sa dulo nito merong riles ng tren, kaya mag-iingat tayo. At medyo maputik pala dito pag ganitong maulan. Yan, so ito na yung dulo ng bypass road ng Gumaca. So kakanan lang tayo dito. So dito tayo kakanan. Papunta tayong Bicol. At nakakita tayo ng gas station. So paggas muna tayo guys. So mula Quezon City or mula Manila, ito yung una nating pagpapagas, no? Opya, 340. Okay na, sir? So ito yung unang pagpapagas natin guys, mula sa Metro Manila or mula sa Quezon City. Dito tayo ngayon sa Gumaca. Ito papunta ng Lopez, Quezon. So inabot yung gas natin ng 5.4 liters. So yun yung na-consume natin. So dito tayo guys sa Gumaca, Quezon. Ito ay magdiretso natin ito papuntang Lopez, Quezon. At yun yung una nating pagpapagas mula sa Quezon City or mula dun sa Metro Manila. Yun yung una nating pagpapagas at ang binayaran natin ay 340 pesos. Syempre mula doon, pagaling natin sa Maynila ay syempre nagpapa full tank na tayo. So mula doon, tapos ito sa Gumaca, Quezon, unang pagpapa full tank natin. Let's go! At inabot na nga kami ng dilim sa Quezon Province. May mga panakanakang pag-ambon ang naranasan namin. Mag-iingat lang din tayo sa mga daraan ng kalsada sa Quezon dahil may mga iilang lubak na mahirap makita sa gabi o dilim. Bandang 7:25 PM naman nang kami ay makarating sa arko ng Camarines Norte. Yun guys, ang oras ay 7:25 PM at andito kami ngayon sa gateway to Bicolandia, boundary ng Calawag, Quezon at ang Camarines Norte. Ang gagawin natin ngayon ay magkakape muna tayo sapagkat sa tuwing bumabiyahe tayo Manila to Leyte, no, ay dito talaga tayo nag-stop over. Ibig sabihin parang ito na yung nagiging mandatory stop over natin. So mula sa Metro Manila or sa Quezon City, ito na yung pangatlong stop over namin dito sa may arko ng gateway to Bicolandia. Ayan, kung nakikita ninyo. So kakapilan tayo, tara, let's go. Yun, so balang binili ko lang pala ay tubig sapagkat maaga pa, 7:30 pa lang. So tubig muna yung binili ko guys para at least hindi tayo ma-dehydrate sa biyahe. Magkakape na lang siguro ako yung purong kape. Kapag nagkakape ako sa biyahe, hindi ako bumibili ng
3-in-1 or yung anything na merong timpla. Ang binibili ko lang talaga ay puro para at least mas madadama mo na hindi ka talaga aantukin sa biyahe. So ngayon tubig muna tayo dahil medyo maaga pa naman. Tara at mabilisang stopover lang guys. Mga 15 minutes lang yun. At mabiyahe na ulit tayo. So paalis na kami rito sa may gateway to Bicolandia na Arco. Yan, patawid kami ng Camarines Norte. Pero sa unahan ay Quezon Province pa rin, Calawag, Quezon. Tapos kakanan tayo dito guys. Papunta naman to ng Tagkawayan, Quezon. May makikita naman tayo ditong signage. Tumatnog Port, 342 kilometers pa. Grabe, sobrang layo. So kanan ito. Papunta naman to sa bayan ng Tagkawayan sa Quezon Province pa rin. As of now, napakaraming inaayos na kalsada sa Quezon Province pero magandang senyalis naman ito dahil kapag natapos na ay magiging smooth na ang biyahe. Sa kabilang banda, pagtungtong namin ng Camarines Sur, sobrang ganda na ng mga kalsada. Huminto na rin muna pala kami rito sa Sipocot, Camarines Sur upang magmerienda. Hanggang sa tinuloy-tuloy na namin ang biyahe at pagdating ng Pulangi Albay ay nakahanap ako ng gasoline station at ito ang aking pangalawang pa-full tank mula Metro Manila. Alright guys, andito tayo ngayon sa Pulangi Albay. Pagas tayo. So ito yung pangalawang pagpapagas natin guys at 430 pesos. So mula Maynila or mula Quezon City ay nagpagas tayo 2 beses na. Una doon sa may Gumaca and then pangalawa dito sa Pulangi Albay. Dito medyo mahal lang yung kanilang gas. Yung regular dito ay nasa 66.10. Medyo mahal. Pagtapos nito ay bumiyahe na agad at nakarating kami sa Kamalig Albay bandang 12:30 AM. Nag-stop over muna kami sa McDo upang kumain. Sa ganitong oras kasi ito na lang ang mga bukas na kainan. Matapos ang 20 minutes na stop over sa McDo ay bumiyahe na ulit kami. Bandang Sorsogon ay naka-experience kami ng grabing lamig na nagdulot ng sobrang hamog. Wow, grabe yung hamog dito sa may Irusin guys. Ang oras ay 3:04 AM, alas 3 ng madaling araw. Grabe yung hamog. At sa oras na 3:30 AM ay nakarating kami sa Matnog, Sorsogon. Along highway bago makapunta sa ticketing booth ay dito muna kailangang huminto sa registration area. Papakita nyo lamang ang ORCR ng motor, kahit Xerox o photocopy ay pwede na. Ipepresenta nyo na rin ang inyong driver's license. Walang anumang babayaran dito sa registration. Pagkabalik ng inyong ORCR at lisensya ay bibigay sa inyo ang inyong registration form. Mula sa registration area ay babiyahin naman ang mga ilang minuto papunta sa ticketing booth. Dito ay kailangan nyo munang fill upan ang binigay sa inyong registration form tulad ng inyong pangalan, contact number, plate number ng motor at saan ang destination. Hindi nyo na kailangan pang ipakita ang inyong ORCR dito sa ticketing area dahil ang registration form na lamang ang titignan. Pagtapos ay pupunta sa window 1 upang mabigyan ng posibleng barko na sasakyan. Pwedeng Montenegro, Fastcat at Santa Clara. At saka mag-proceed sa iba pang window. Sa biyahe na ito ay Montenegro ang sasakyan namin at umabot ng around 1,200 pesos ang total ng binayaran ko kasama na ang angkas. 672 pesos ang bayad sa motor, 192 pesos naman ang pamasahe ng bawat isa sa barko. At dagdag pa dyan ang iba pang babayaran tulad ng terminal fee at LGU fee. Ang last window na pupuntahan dito sa ticketing area ay sa Coast Guard. Tatatakan lamang nila at wala nang babayaran. Yan guys, at tapos na tayong bumili ng ticket para sa barko. After makakuha ng ticket ay tsaka nadidiretso sa pier. Sa pagpasok ay papakita lamang sa gwardya ang inyong ticket. At bago makapunta sa mismong barko ay kailangan mo nang dumaan muli sa Coast Guard upang patatakan ang inyong ticket. Magsusulat lamang ng pangalan at wala nang babayaran. After matatakan ng Coast Guard ay magtanong sa gwardya kung nandyan na ba ang sasakyang barko bago pumunta sa mismong barko. Dahil kung wala pa ay maghihintay muna sa waiting area. Around 4:45 AM na nakaantabay na kami sa sasakyang barko. Pero bandang 6:30 AM na kami nakasakay at 7 AM naman na magsimulang maglayag ang barko papuntang Allen sa Samar. Yan guys, nandito na kami ngayon sa Allen dito sa Northern Samar. Ang oras ay 9:10 AM. Grabe, sobrang tagal na naging biyahe namin. Nakarating kami sa Matnog Port around 3:30 AM. Tapos nakasakay kami ng barko 5 AM. Tapos 7 AM na umalis yung barko. At ito na nga, dumating ngayong 9 AM dito sa Allen. So yun yung ATV.
yun guys, at nandito na tayo ngayon sa Allen, dito sa Northern Samar. Grabe, sobrang tagal na naging biyahe namin patawid dito. Kaninang madaling araw, around 3:30 AM nakarating na kami ng Matnog Port. Nasikaso ko na lahat ng mga dapat bayaran para makasakay ng barko. Then 5 AM tsaka kami nakasampa ng barko. Pero kahit nakasampa na kami ng barko, 7 AM umalis mula dun sa Matnog Port. Napakabagal nung nasakyan naming barko. Inabot pa ng 2 hours patawid dito sa Allen. Grabe. Pero anyway, at least andito na kami. At ito na tayo sa Visayas. Nandito na tayo sa isla ng Samar. Kanan tayo dito papuntang Calbayog. So mula rito sa Allen, ang estimate ko ay 1.5 to 2 hours papuntang Calbayog City. Let's go. Pero bago ang lahat muna pala ay maghanap kami ng makakainan kung may karinderya rito, sapagkat hindi pa kami nag-aalmusal. Hanap kami ng karinderya. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas mula sa pagbaba namin ng barko ay bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Mabuti na lamang ay pinasilong kami rito sa police station na malapit sa pier. Ilang minuto ay tumila na rin ang ulan at saka na kami bumiyahe. Yun, at after mga ilan ba? Mga 10 minutes lang yata ay tumila na ang ulan. Di naman sa tumila, may ambon pa rin, pero okay na yan. Thank you so much sa mga officers natin dito, mga PNP dito sa Allen, at nakasilong kami. At least pati yung motor nakasilong din. Ilang metro mula sa police station ay mayroong kainan at dito na namin piniling mag-agahan. Pagkatapos kumain at saka na namin pinagpatuloy ang aming biyahe at nabiyayaan naman kami ng magandang panahon. Yun guys, nandito tayo sa Calbayog City at magpapagas tayo. So pailang pagpapagas na natin to, pangatlong pagpapagas natin to mula sa Metro Manila. Nang makarating sa Calbayog City ay nagpagasolina muli ako. Ito ang pangatlong beses na pagpapagas ko mula sa Metro Manila. Ayan, so inabot yung gas natin ngayon ay 370 pesos. Hanggang sa nagpatuloy muli kami sa aming biyahe. Yun guys, so lumagpas na kami ng Gandara, Samar. So dito kami sa Samar ngayon. Hapon na to. Ang oras ay 1:35. So sobrang inaantok ako, kaya huminto muna kami. Idip na ako saglit. Mula sa Allen patungong Calbayog, Catbalogan hanggang Calbiga ay sobrang ganda ng kalsada. Yo guys, nandito kami ngayon sa Paranas dito sa Samar at sumilong muna kami saglit. At least meron kami nasilungan dito sapagkat umaambon or umuulan. Nabuta kami ng ulan. Pero yung ulan naman na ito ay yung parang dadaan lang siya, ganun. Kaya napahinto muna saglit. Syempre may kasama na rin pahinga. Siguro ang oras ngayon ay eksakto 3 PM. Kung nagtuloy-tuloy sana yung biyahe namin at hindi kami sumilong, baka 4 PM nasa Tacloban na kami. Pero dahil sumilong kami, siguro bago mag 5 PM mga ganong oras ay makakarating na kami ng Tacloban City. At papunta naman ng Calubian, pag dire-diretso ang biyahe mula Tacloban 5 PM ay makakarating siguro kami ng 8 or 7 PM.
Okay, so gagabihin na kami nito bago kami makarating doon sa aming destination sa Kalubian, Leyte. Pero Bulacan naman hanggang Santa Rita Samar ay sobrang lubak na ng mga kalsada kaya't iba yung pag-iingat lamang. Parang may pathole oh. Pak, 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 pak. Yo, finally guys, after 2 days, ang oras ngayon ay 5 PM at nandito na kami ngayon. Tatawid na kami ng San Juanico Bridge. So mula rito sa Santa Rita Samar, tatawid tayo papuntang Tacloban sa Leyte. And welcome to San Juanico Bridge. Alright. Yo, what's up guys? Mag-alas 6 ng gabi at nandito kami ngayon sa Tacloban City. Mula rito sa Tacloban City papuntang Kalupian, Leyte ay aabutin ng mahigit 2 oras at aabutin siguro ng mga 3 oras. Depende yan kung may traffic or basta depende sa gano'n. Siguro maximum na ay 3 hours. At dito sa Tacloban City ay merong bagong gawang diversion road or merong bukas na diversion road na kung saan hindi na tayo dadaan ng Palo Leyte, kundi didiretso na tayo ng Santa Fe para hindi na tayo mismo dumaan sa city proper ng Tacloban at hindi na rin tayo dumaan sa city proper ng Palo dahil sobrang traffic lalo na mga ganitong oras na rush hour. So try nating daanan yung bagong bukas na Tacloban Santa Fe. Di ko alam kung anong tawag doon sa diversion road na yun, basta Tacloban Santa Fe diversion road, dahil syempre mag-i-start dito sa Tacloban and then ang exit niya ay doon sa bayan ng Santa Fe. Alright, so tingnan natin kung okay ba yung kalsada o madadaanan na ba talaga, kasi last time nung mga nakaraang biyahe ko ay hindi pa nadadaanan yun, ginagawa pa lang. Pero this time sabi, nabasa ko sa Facebook o sa social media na pwede na raw at open na raw yun, pwede nang madaanan. Alright, so daanan natin ngayon, tara. Yan, diretso lang natin yun. Ito yung diversion road or dito yung diversion road. So ito
ito na guys yung diversion road mula sa Tacloban papuntang Santa Fe. Para kung papunta tayo sa mga norte tulad sa ibang lugar tulad sa Ormoc ganyan, hindi na kayo dadaan sa mismong syudad ng Tacloban tsaka dun sa mismong syudad ng Palo kasi matraffic dun. Ito ang galing oh. Tapos meron na rin siyang mga naka-ready na mga street light, mga solar yan. So open na nga siya. Para ang labas na lang natin ito ay yung bayan ng Santa Fe. Nakaiwas tayo dun sa traffic, dun sa city proper ng Tacloban. Or dun sa highway, sa national road sa may Tacloban. Ayun oh, ang galing oh. Oh. So nadadaanan na talaga siya. Yung mga solar panel parang hindi pa siya naka-active. Ayun oh, hindi pa siya umiilaw eh. Parang hindi pa yata naka-set up. Guys, at mula doon sa Tacloban at dinaanan natin yung Tacloban Santa Fe Diversion Road. So ito na yung kanyang exit or ito na yung kanyang labas. Dito pa rin sa National Highway. Sa kaliwa natin yan yung papuntang Tacloban at Palo Leyte. Sa kanan, ito naman yung papunta ng Carigara at papunta doon sa bayan namin sa Kalubian. So mula rito sa Santa Fe siguro aabutin ng mga 2.5 oras pa bago tayo makarating mismo sa bayan ng Kalubian. So ang oras ay 6:08 AM. So siguro mga around 9 PM kami makakarating doon sa mismong aming bahay. Anyway, napakaganda ng kalangitan. Hala, ganda ng kulay oh. Kulay orange na pink na parang blue na may violet na may ewan. Basta yun, ang ganda ng kulay. Yun guys, at dire-diretso na rin natin to hanggang sa makarating na tayo sa bayan ng Kalubian. Let's go! Alright guys, andito na tayo ngayon sa Barangay Limon dito sa Caboocan, Leyte. Ito yung intersection na kung saan nagsasanga. Syempre, kaya nga intersection kasi nagsasanga ang kalsada. Pag diniretso natin itong National Road, papunta ng Ormoc yun, papuntang Southern Leyte. Ito naman dito tayo sa kanan, papuntang Biliran, papuntang Kalubian, Leyte. So tara, let's go, let's go, let's go, let's go! So mula rito sa Barangay Limon, sa intersection na yan ay siguro abot ng mga 1.5 oras pa bago makarating doon sa aming bayan sa Kalubian, Leyte. Kaya let's go, let's go, let's go, let's go! Ang oras guys ay 7:19 PM pero pag nandito talaga sa probinsya, no, grabe, parang gabing-gabi na. 7:19 pa lang, pero pag nasa Maynila ka, buhay na buhay pa, gising na gising pa yung mga tao. So yan na guys, makalipas ang 2 araw at inaabot tayo ng 2 gabi din. Nandito na tayo ngayon sa bayan ng Kalubian. So ito na yung pupuntahan natin, yung mismong bayan ng Kalubian. Pero mula rito ay mga 15 minutes pa siguro ang ating ita-drive papunta naman doon sa mismong bahay namin. Kasi ito yung sentro o yung town proper ng bayan ng Kalubian. Pero yung bayan namin ay malayo pa rito, nasa 15 to 20 minutes pa ang pagbiyahin natin. Ay, salamat, nakadating na rin tayo guys. Dito tayo sa bahay guys. Ay, salamat guys. Ay, salamat. Dito na kami. Ay, Mang. Nay! Bliss ba? Bliss ba? Ay, Nay!
Ang estimate na gastos ko sa gasolina sa biyaheng ito ay around 1,800 pesos. Ang binayaran ko naman sa Roro ay around 1,200 pesos. At i-estimate ko na around 3,500 pesos ang nagastos ko sa biyaheng ito. Kung meron pa kayong ibang katanungan, please wag niyong kalimutang mag-comment lang sa ibaba. Wag niyo rin kalimutang i-like yung video na to at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood ng video na to. Hanggang sa muling vlog natin guys. Paalam!